Kung alam mo lang sana ang pinagdaanan ko dahil sa ipis, hindi mo ko mamaliitin. Mariing pahayag ni Dylan Eros. Lalaki siya. Bakit siya papatalo sa kantsaw ng isang babae? Ipis lang. Napakaliit. Oo nga, ipis lang. Pero nakakamatay rin. Nakakamatay ang dulot nitong dumi. At maaari ring maaksidente ang isang tao dahil sa maliit na pesting iyon, kagaya ng nangyari sa kanya. Bakit? Ano bang pinagdaanan mo sa kamay ng maliit na ipis? Natatawa at nangaasar na tanong ng babae. He looked at her with fixated gaze of a moment before starting to tell a story. Lintik naman kasing ipis yan. Pagmumura niya. 15 yata ako nun. Ilang buwan na lang matatapos na ako ng high school. Inutusan ako ni mama na gawin yung lumang Christmas tree sa bahay dahil hindi raw alam gawin ng mga maids. Taga-bundok kasi yung mga katulong namin nun. Pagbibiro pa niya. Nag-make face lang naman si Skylight. He simply chuckled. Doble ang tas ng Christmas tree. Kaya gumamit ako ng folded na hagdan para malagyan ko ng accessory sa taas. Pakanta-kanta pa nga ako habang ibinibiti ng mga Christmas ball sa bawat dulo ng mga sanga ng biglang lumitaw yung ipis. Sa tapat ko pa mismo, kaya nakapag-eye to eye contact pa kami. Natawa naman si Skylight. Teka, huwag kang tumawa. Sabi niya, kaya naglaylo ang tawa ng babae. Pero hindi nawala ang ngiti nito na tahimik na napapamangha sa loob-loob ni Dos. He doesn't want to spoil the moment kaya siya nagpatuloy. Kahit na ang totoo niyan, gustong-gusto na niyang halikan ang mga labi nito. Nag-eye to eye contact kami. Sobrang nagulat ako. Hindi naman ako takot sa ipis nun. Kaya lang sobrang nagulat ako. Nawalan ako ng balanse sa hagdanan. Nahulog ako. Tumama ng malakas ang ilalim ng ulo ko sa hagdan ng bahay namin. Siyempre, dinala nila ako sa ospital kasi nawalan raw ako ng malay. Paggising ko, hindi ko na maalala ang pangalan ko. Weh, hindi nga. Hindi makapaniwalang reaksyon ng babae. Nakangiti pa rin ito. Totoo yun. Giid niya. Tinulungan ako ni na mama para makarecover. Pero hanggang ngayon, blurred na talaga yung mga alaala ng mga 15 years ng buhay ko. Yung tungkol sa pesteng ipis na lang ang malinaw. Tumawa siya sabay iling. Sa dami pa ng pwede kong maalala, bakit yung aksidenteng yun pa? Sumpa talagang mga ipis sa akin. Kaya nga may trauma na rin ako tuwing nakakakita ko ng isa sa kanila. Kawawa ka naman pala. Seryoso, naligas siya nang abutin ni Skylight ang kanyang ulo at haplusin iyon na parang isa siyang maliit na bata o isang aso na inaalo nito. Napako na naman ang mga mata niya sa namumula nitong mga labi. It's so alluring, and its colors convincing him to kiss her. Right there and then. Kung pareho lang siguro sana sila ng pakiramdam, baka sinunggaban na niya ito. Subalit hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan nito. Paano kung hindi naman pala nito gusto ang kiss? He took back the idea of kissing her. Baka masampal lang siya. Don't worry. Magpapatest control ako one of these days para wala ng ipis dito sa bahay. Sabi nito bago ito tumayo at nagtungo sa kusina. Hindi nagtagal, kumatok si Nympha at ibinigay si Eos sa kanila. Si Dos na ang nag-alaga dito habang ang babae ay nagluto ng dinner. Bago pumasok ng school, nakita na ni Skylight sa social media na mukhang libro ang fake news tungkol sa kanya at kay Mr. Hanston. May nakakuha ng litrato sa kanila nang magkita sila noong Sabado. One picture was taken when Mr. Hanston held her hand out of the blue. Kaya parang totoong nagde-date sila ng mga oras na iyon. Another picture was taken habang magkasunod silang lumalabas ng hotel. Yun yung sandaling sinundan siya ng lalaki pagkatapos niyang mag-walk out. Kuha sa litrato ang pangalan ng hotel, kaya daang-daang estudyante ng Golden University ang nag-react. Nakatag sa kanya ang post. Nakatag din iyon kay Mr. Hanston. Ang nag-post nun ay hindi niya kilalang pangalan, pero alam niyang hindi iyon isang dummy account. Hindi naman kasi siya nag-a-accept ng kung sino-sino lang. Kaya pagdating niya sa school, hindi na siya nagtaka kung bakit siya pinagtitinginan ng bawat estudyanteng nadaraanan at nakakasalubong niya. She was the center of their attractions.
in a really unpleasant way. Dinig na dinig pa niya ang mga ibinabatong na maduduming salita ng mga ito sa kanya. Pokpok, easy to get, malandi. Ilan lamang ang mga iyon, ngunit wala siyang pinansin dahil alam naman niyang hindi totoo ang balita. Imbes na sa classroom, dumiretso siya sa faculty building at hinanap ang opisina ni Mr. Hanston. Pabalibag niyang binuksan ang pinto niyon nang makita niya sa bintana na nasa loob ang lalaking guro. "Care to tell what's going on?" Siya ang nagtanong sa halip na ang gurong nagulat dapat. "What do you mean, Miss Ong?" "Huwag ka na magmaang-maangan, sir. Alam mo kung anong ibig kong sabihin." She's showing braveness and strength. Kahit pa isa itong guro, hindi siya matatakot. Even if it means makikick out siya sa eskwelahan. "Alin ba? Yung sa pictures? Yung sa post sa mukhang libro na nakita ng buong school? Oh, ang ganda ng kuha sa atin dun. Skylight. Kaya kahit gustuhin kong ipabura, isinave ko pa yung photo sa gallery ko. We really look like a real dating couple here." Itinaas nito ang cellphone at ipinakita sa kanya ang pictures nila habang hawak nito ang kanyang kamay. Hindi siya natuwa. Bakit siya matutuwa? Wala nga siyang gusto sa lalaki. She just wanted that issue to be ended as soon as possible. "Sir, klaruhin mo sa buong school na hindi totoong may relasyon tayo. Hindi lang naman ako ang masisira eh. Ikaw din." "Paano yan, Skylight? Ang totoo, gusto ko pang ang isipin ng lahat na karelasyon ko ang isang napakagandang babaeng katulad mo." Animoy manyak na pahayag nito. Nakuyom ni Skylight ang kanyang mga palad. "Please sir, gusto kong makatapos ng pag-aaral." Pagpapakiusap niya. Hindi siya papayag sa ganito lang matatapos ang kanyang mga pangarap. Naitawid nga niya ang pagbubuntis niya at nakabalik muli sa pag-aaral. Tapos masisira na naman ba? Okay. Lumuwag ang paghinga niya nang marinig ito, ngunit pansamantala lamang. "Makipag one night stand ka lang sa akin. Kahit minsan lang, Skylight. At sisiguraduhin kong maayos to." Labis siyang nanggigil. Pagdating ng gabi, sumama si Dos sa gimmick nila Gian at ng iba pa sa kanilang barkada. Pwede naman niyang gawin iyon ayon sa agreement nila ni Skylight, ngunit nagpaalam na rin siya rito sa pamamagitan ng pag-send ng text message. He waited for the reply, ngunit lumipas na ang 2 hanggang 3 oras ay wala pa siyang natatanggap na text mula rito. Hindi lang siguro siya pala text. Dapat ko na ba siyang tawagan? Kausap niya ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ang inbox niya sa kanyang messaging app. Nagsimula na ang kanilang inuman session. Dahil Monday at wala namang masyadong gumigimit ng ganoong araw sa mga bars o clubs, sa bahay na lamang sila ng isa sa kanilang mga barkada. Malaki naman ang bahay ni Lance. Mga nakakabatang kapatid lang nitong pawang mga lalaki ang kasama nito roon, kaya walang problema kahit mag-inuman sila at mag-ingay buong gabi. There were a group of 7. Siya, si Gian, si Lance, si Brunso, si Arthron, si Jack at si Mark. Ngunit may humabol. Ang pinakapresko at tinaguriang pinakababaero sa kanilang barkada. Profesional nga ang trabaho nito, subalit hindi ang ugali nito. Kaya nga madalas, ayaw nila itong nakakasama. Si Troy Hanston. Isang math professor at ang anak ng municipal engineer dahil huli itong dumating. Tungkol dito na ang sentro ng kanilang usapan. "Oh, nakabuo na ba kayo ni Mrs.?" Mark asked Troy. Ngumuwi ang huli. "Hindi pa." Tipid nitong sagot. 3 taon na itong kasal sa asawa nitong si Charmel, ngunit hindi pa nabibiyayaan ng anak ang mga ito. Ayon daw sa pagsusuri, may problema sa ovary si Charmel, kaya hindi ito nakakapagbuntis. Iyon ang dahilan kung bakit panay pa rin ang pambababae ni Troy na hindi namamalayan ng misis nito. Paano pag hindi na talaga kaya? Tanggap mo ba na hindi na kayo magkakaanak? Tanong naman ni Lance. Animoy mga reporter ito na nag-i-interview sa isang sikat na artista. Troy suddenly smirked. Siya lang. Magkakaanak na ako. He proudly informed.
Nagtaka si Dylan Eros at ang mga kaibigan niya. Then someone asked kung anong ibig sabihin nito. Magkakaanak na kami ni Queen Elizabeth. Sinong Queen Elizabeth? Yung taga London? Yung character sa sikat na movie? Yung pinagpapantasyahan niya, nag-iilusyon lang yan. Ang sabihin mo kasi, may binarurot kang babae bago ka pumunta rito. Panay ang haka-haka nila. Maingay ang mga magkakaibigan, maliban kina Gian at Dos. They do not tolerate womanizing. Iritang-irita sila sa kaibigan nilang iyon na sobrang hilig sa babae. They're laughing with their friends, but actually, they are not really happy for Troy. Kolehiyala. Usal ng huli, napangisi si Dos, pati pala estudyante nito hindi pinapalagpas. Lintik naman pare, bata pa. Hindi natutuwang tanong ni Brunzo. Turning 20. OMG. Pag nalaman niya ng university admin, mawawalan ka na ng lisensya. Pati yung babae mo hindi na makakapag-aral sa GU. Si Jack naman ay tila concerned na nagpapaalala. Troy smirked once again. Tila hindi ito nababahala sa mga maaaring mangyari. Ginagawa na namin ang paraan. Sa ngayon, ibang babae ang alam ng GU na karelasyon ko. At least hindi yun buntis. May anak, pero hindi akin. Sa ganung paraan, matatakpan ko si Elizabeth. Hindi naman ako matatanggal sa school na yun kapag umamin ako may relasyon nga kami ni Skylight, yung babayang makikick out. Skylight? Iba na naman. Pasimpleng nagtinginan sina Gian at Dos, tsaka may kung anong pumitik sa dibdib ni Dos, kaya patago niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. May iba pa bang Skylight na nag-aaral sa GU na may anak? Then he remembered last Saturday afternoon, nung umuwi si Skylight na mukhang frustrated. Sinabi nitong niyayaya ito ng prof nito na makipaglaro ng apoy. Babae mo rin yun? Maganda ba? Tanong ni Athron kay Troy. Mas maganda pa kay Elizabeth. May anak nga lang. Pero pre, mas nakaka-turn on yung ideyang may anak na ito at daspag na. Ang bibilog ng hinaharap. Ang sarap lamasin. Makinis ang balat. Walang kagas-gas-gas-gas. Ano, naikama mo na? Magaling naman. Hindi pa. Pero alam kong bibigay din yun. Mukha lang siyang santa kung gumalaw. Pero sigurado akong mas makulo pa yung kesa kay Elizabeth. Nanggigigil ako sa kanya. Biglang tumayo si Dylan Eros na nagmumura na itinuturo-turo si Troy. Tumayo rin si Gian upang awatin naman siya. Hindi niya masikmurang binabasdos ang isa sa mga itinuturing niyang kaibigan ng babaeng magiging asawa niya. Nanggagalaiti siya. Nangangati ang kanyang mga kamao. Gusto niyang manuntok. Anong problema, Dos? Mahinahon nitong tanong sa kanya. Ikaw, tangina mo pare. Pati estudyanteng inosente pinapatulan mo. Maawa ka naman kay Charmel. Ginagawa naman yata yan niya ang lahat para gumaling siya, di ba? Ba't hindi ka magtino? Putang ina mo rin, Dos. Kung magsalita ka, akala mo matino ka. Matino ka ba? Tsaka pre, ano ba problema mo? Hindi ka naman dating nakikialam sa social life ko ah. Social life pa ba ang tawag mo dyan sa libog mo? Hindi ko kukonsintihin ang ugali mong nambababae. Mas mabuti pang magtiyaga ng malaki sa sugal kaysa magtiyaga ng buhay ng isang babae para isalba ang iba. Pinakamatanda ka rito pero kung magsalita ka parang hindi ka nag-iisip. Ano bang pakialam mo? Kung hindi pa siguro naawat ng mabilis ni na Mark at Lance si Troy, nagpang-abot na sila ng suntok ni Dos. Susugod na rin sana dapat si Dos, subalit napigilan lang siya ni Gian. Wala akong pakialam sa'yo, tangina mo. Wag na wag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin, tarantado ka. Dumura pa si Dos bago siya umalis. Wala siyang pakialam sa lalaki, ngunit kay Skylight at sa reputasyon nito, meron. He won't let Skylight's life to be ruined for the second time. Kung may kaya siyang gawin na paraan upang sagipin ito, gagawin niya. Nakahanda siyang talikuran ng manyak na kaibigan niyang iyon. Nadatnan niya si Skylight sa labas ng apartment. Nakatayo ito at nakatingin sa kawalan. Nagulat siya nang itaas nito ang isang kamay at humithit ng sigarilyo.
Nagyoyosi ka pala? Kunwari hindi nagulat na tanong niya. Si Skylight naman yata ang nagulat sa biglaan niyang paglitaw. Malalim kasi ang iniisip nito kaya hindi niya ito agad napansin. Ah, oo. Sagot nito nang mahimasmasan. Occasionally, anti-depression at pantanggal ng stress. Hindi ba masama yan? Nagpapa-breastfeed ka. Paalala niya. Stress ng babae. Siguro ay dahil na ito sa ginagawa ni Troy Hanston rito. Ngayong nakita niya ang kalagayan nito, mas desidido siyang tulungan ito laban sa kanyang kabarkada. Ngayon lang naman napatulog ko na rin si Eos. Akin na yan. Sabi niya. Inagaw niya rito ang Yossi at siya na ang humithit nun. Napanganga sa kanyang babae. Sakalang naman niya na pagtanto ang kanyang ginawa. Parang indirect kiss na rin ang nangyari. He secretly giggled at the thought. Nag-i-enjoy na siya sa paghithit ng sigarilyo at pagbuga ng usok nang mapansin niyang nakanganga pa rin ang babae sa harap niya. Tigagal ito at tila hindi makapaniwalang inagawan niya ito ng Yossi. Gusto mo pa? Nakangisi niyang tanong. Namangha naman siya nang wala sa sariling tumango ang babae. Then an evil plan came across his mind. Humithit siya ng usok at pinanatili ito sa loob ng baga niya. Tsaka niya hinawakan ang likod ng ulo ni Skylight. He leaned forward, targeting her lips. Dahil bahagya itong nakanganga, dumikit ang labi niya sa labi nito. Sa kanya ibinuga ang usok sa loob ng bunganga nito. Parang nagising sa katotohanan si Skylight. Bigla siya nitong itinulak at kumaripas ito ng takbo papasok sa bahay. Nahulog ni Dos ang sigarilyo. Natameme siya at kusang gumalaw ang kanyang mga daliri upang hagurin ang kanyang labi. He kissed Skylight. He kissed her. He absent-mindedly smiled. Maagang dumating si Nympha at kinuha si Eos upang alagaan na naman maghapon. Pagkabigay niya sa bata, bumalik ulit si Skylight sa kwarto upang makapaghanda na ng maisusuot. Pagkalapag niya ng damit sa kama, napabuntong hininga siyang umupo sa tabi ng mga iyon. She just stared on the floor, not moving for a couple of seconds. Then she sighed once more. Hindi siya masyadong nakatulog dahil ginambala ang isip niya nang nangyari sa pagitan nila ni Dylan Eros nitong nagdaang gabi. Tandang-tanda niya kung paano dumikit ang labi nito sa kanya. It wasn't a kiss, though. It didn't even last for 10 seconds. Nagdikit lang talaga ang mga labi nila. Napakasimpleng bagay lang yon. At kung tutuusin, hindi naman dapat binibigyang halaga at pansin. Ngunit bakit hindi mapakali ang isip niya? What happened gave a great impact on her body. Napalunok siya, napapikit at muling huminga ng malalim. Pagdilat niya, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng kanyang unan at nag-scan sa mukhang libro app. Troy Hanston posted 6 hours ago. My sincerest apology to the Golden University and my students. Forgive me. I didn't mean to offend anyone. I didn't mean to hurt anyone. I'm just a man who have been bewitched by this beautiful student. I'm so in love with her. I'm sorry, but it's true. I'm in a secret relationship with Skylight Ong. Now it has been revealed. I hope you would understand me. Nakatag ang post sa pangalan niya. Nabuhay ang tigre sa loob niya. She gripped her phone tightly as if she can break it with her mere hand. Nang ma-realize niyang hindi niya kaya iyon, humiyaw siya at itinapon sa dingding ang mamahaling smartphone. Sa lakas ng impact nun, naihiwalay ang basag niyang screen nang dumapo iyon sa sahig. Biglang bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Dylan Eros. Magulo pa ang buhok nito at pupungay-pungay pa ang mga mata. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito. He looked at her with wonder before slowly taking step towards the broken phone. Mabigat ang mga paghinga ni Skylight. Nanginginig rin siya sa galit. Sa halip na klaruhin ng professor na walang katotohanan ng chismis, umamin pa ito at hindi ng totoo. She's bursting in anger. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang ulo. Sky.
Naglaylo ang galit niya nang dumapo sa kanyang balikat ang kamay ni Dylan Eros. Tiningala niya ito at nakita niya kung gaano ito nag-aalala sa kanya through his eyes. I'm sorry kung nagising kita. Pagpapaumanhin niya. Hindi naman. Kanina pa ako gising. Tinatamad lang akong bumangon. Tugon naman ito bago itinuro yung nasirang cellphone. Ano nangyari? May problema ba? Kumisap mata si Skylight habang nakatitig sa lalaki. Sasabihin ba niya? Sabihin man niya o hindi, wala rin naman itong magagawa upang siya ay matulungan. Bukod sa moral na suporta. But she has to admit that even a mere moral support would be a big help. Tell me, how can I be of help? Dahil sa tanong na iyon ng lalaki na tila ba akmang-akma sa naisip niya, nagsimula siyang magkwento at magpaliwanag. After a few hours at the Golden University, nag-excuse si Skylight sa kasalukuyang klase niya at hinahanap ang room kung saan nagkaklase si Mr. Hanston. She's desperate to talk to him. Kanina pa nangangati ang bunganga niyang makausap ito. Kanina pa rin nangangati ang mga kamao niyang sapakin ito sa mukha. Sa H building, kung saan pawang mga engineering students ang gumagamit, siya nagawi. Naroon daw kasi ang hinahanap niyang prof. Nakarating siya sa 3rd floor at nakita na nga niya ito sa pangalawang classroom. She found him currently teaching calculus to a class of 20 to 30 people. Her appearance on the middle of the door immediately caught his attention. Saglit itong natigilan tsaka ito tumingin sa klase at nag-excuse. Ang mga estudyante naman ito ay tila bagang mga bubuyog na nagsimula sa pagchichismisan nang makita kung sino ang sumadya sa guro ng mga ito. She won't give a care, though. Ngising-ngisi ang gwapong ngunit walang kwentang professor nang makalapit ito sa kanya. Miss me, babe? Mayabang nitong tanong. At sinadya pa yata nitong lakasan upang marinig ng mga naroong estudyante. Pagmumura naman ang isinisigaw ng isip ni Skylight. Nakapag-isip-isip na ako, Mr. Hanston. Pag-uumpisang usal niya sa mahina at mahinahong tono. Yun bang klase ng tono na pwedeng makapang-akit sa kahit na sinong kaharap niya? Well, sounds great. I hope your idea won't get me disappointed. Nakangising tugon nito. Umaasa yata talagang bibigyan ito ni Skylight ng positibong sagot. She gasped an air as she flipped her thick and long black hair gracefully. Alam niya kung paano mag-seduce ng lalaki. Sad to say, the guy in front of her wasn't lucky enough to be given that pleasurable kind of seduction. Maya-maya pa ay umawang ang bibig ni Skylight. Gusto kita, sir, she said softly. Any guy who could have heard it might have gotten jealous of the professor. Natulala maski si Mr. Hanston. Alam niyang hindi nito inaasahang sasabihin niya iyon. But then, her voice became a lullaby to his ears. Ngumiti ang guro, isang nagmamayabang na ngiti, at para bang gusto nitong sumigaw ng mga oras na iyon. Skylight turned her head to her right when she noticed something. Kanina pa parang may nakasunod at nakatingin sa kanya. And she haven't felt it wrong. Meron nga. To her surprise, nasa tabi na pala niya si Dylan Eros. Napansin din ito ng professor kaya dagling nawala ang ngiti sa mukha nito. Dos, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong nito. Nakita ni Skylight kung paano nagdilim ang mukha ni Dylan Eros. However, mula ulo hanggang paa, malinis na malinis ito. At kung hindi lang niya ito kilala, iisipin niyang isa itong respetadong kapitan ng barangay. Napatrim ang buhok nito, naka-white long sleeves na natupi hanggang siko. Pagdating nga lang sa pang-ibaba, ay tattered black jeans at sneakers. Nakadagdag sa kapaguan nito ang isang kamay nitong nakapamulsa. Nakasiksik ang kamay nito sa masikip nitong pantalon. So great. She anticipated Dylan Eros' answer. Ano nga bang ginagawa nito dito? Hindi ba't nag-usap na sila kung paano siya nito matutulungan? Wala naman sa usapan nila na pupuntahan siya nito doon sa school. Ngayon, isa rin siya sa naghihintay sa sagot nito. What could it be? Nag-concentrate siya sa labi nito nang unti-unti iyong bumukas.
Gusto rin kita. Sagot ni Dos habang nakatitig kay Mr. Hanston. Nalaglag ang panga ni Skylight. Gusto rin niya si Mr. Hanston? She was perfectly stunned. Bakit naman ito nasabi sa isang lalaki na gusto nito ito? Ano siya, bading? Kinilabutan siya sa naisip. But that's just so impossible. Nahuli na nga niya ito minsan na nagsustroke ng sarili nitong alaga. Napakalaki nun para maging bading ito. She's going crazy in her deepest thought when Dylan Eros turned his gaze on her and then repeated what he said. Gusto rin kita. Nakabuka pa ang kanyang bibig nang bumuka rin ng malaki ang kanyang mga mata. She thinks she's going to get insane. At bago pa man siya mabaliw ng tuluyan, napansin na niyang inalis ng lalaki ang pagkakatitig sa kanya at lumapit iyon sa katulad niya na nakatulala rin, ang guro. Gusto kitang bigwasan. Bigkas ni Dylan Eros bago dumapo ang kamao nito sa mukha ng gwapo ngunit tarantadong si Mr. Hanston. Bumulagta ito sa sahig. Napatakip ng bibig si Skylight before she could say anything. Nakuha na ni Dylan Eros ang kanyang kamay. Hinilaan siya nito at patakbo silang bumaba ng building papunta sa langit, sa rooftop ng pinakamataas na building ng eskwelahan. Basagulero ka rin pala, no? Hinihingal na tanong ni Skylight. Hinarap siya ni Dylan Eros sa kapwa niya naghahabol din ng hininga. Slight lang. Sagot nito, saka itong umiti ng malapad. She froze even though she's smiling back. Kakaiba ang dating sa kanya ng ngiti nitong iyon. Ikaw? Naningkit ang mga mata ng kaharap nilang maganda at sopistikadang babae. Maayos na maayos ang pagkakahulma ng katawan nito mula ulo hanggang paa. This woman also moves like a reputable queen. Her 5'7" height plus her 4 inches shoes made Skylight feel really small. Anong laban ang pagiging 5'4" niya at ng suot niyang ballerina shoes? Nanliit siya at bahagyang na-insecure sa babae. Ito si Charmille Marquez Hanston, asawa ng manyak na professor niya. Sinadya siyang dalhin ni Dylan Eros sa bahay nito at ni Mr. Hanston upang makapag-usap-usap sila at mag-settle na ng issue. Sa itsura ng pagkakatitig nito sa kanya, alam niyang nakilala agad siya nito at alam niyang may galit ito sa kanya. Dahil doon sa fake news na malamang nakarating na rin dito. Char, cool down. Hindi siya ang kaaway mo. Dylan Eros quickly informed. Buti naman, baka kasi biglang hilahin pa ng babae ang buhok ni Skylight. Hindi ba't siya yung babaeng kasama ni Troy doon sa pictures? Siya yung babae niya. Skylight Ong? Hindi ba ikaw yun? Sunod-sunod na tanong ng babae. Lumaki ang mga mata nito at parang leon na nakahanda ng dumamba. Yes, but ang kapal ng mukha mo para magpakita rito. Sigaw ng matangkad na babae. She pointed a finger on her. Teka, Char, we're here to explain. Shut up, Dos! Kinausap ka ba ni Troy para tulungan siyang pagtakpan ng mga kalokohan niya? Hindi, nandito ako para isiwalat ang mga katarantaduhan niya. Liar, you're his friend. Why would you do that? Can't a friend do that? And for the sake of your fucking mouth with no brakes. Charmille, I already unfriend your bastard husband. Skylight's expression turned in awe. Kaninang tanghali, nasorpresa siya sa pagsuntok ni Dylan Eros sa kanyang professor. Ngayon naman ay nagsalita ito na parang ibang tao na. Nagmistula itong boss. Ay hindi. Parang isang kapita-pitagang boss na may mga kaibigang tambay sa kanto ng Apple Street. Tahimik man siya, hindi niya mailihim sa kanyang sarili na pinapahanga siya nito. Tell me, what are you doing here? Bumaba ang tono ni Charmille at umamo ang muka nito. And explain. Dagdag nitong wika. Niyaya sila nitong umupo sa living room upang sila ay makapag-usap ng maayos. Sinimulang ipaliwanag ni Skylight ang pagkaka-frame up sa kanya ni Mr. Hanston. At isa-isa namang idinitalye ni Dylan Eros ang mga impormasyong nasagip nito
at ni Gian tungkol sa dati nilang tropa. He informed Charmille about Queen Elizabeth Baltimore and the woman's pregnancy, where Troy is actually responsible. Queen Elizabeth is my stepsister's friend. No wonder, nadamay ang pangalan ko sa gulo. Wika ni Skylight habang naglalakad sila palabas ng subdivision kung saan nakatira sina Charmille. They left the woman crying miserably. Hindi na nga ito magkaanak, niloloko pa ito ng asawa nito. What a life! But she praised her when she said that she'll going to leave her husband. Skylight Mind agreed on that idea. Kung ayaw na sa'yo ng isang tao, huwag mo nang ipagpilitin ang sarili mo. One day, you'll find greater love, a kind of love that you deserve. Yun din ang pinanghahawakan niya, kaya hindi niya ipinagsisiksikan ang sarili niya sa kanyang daddy at sa bahay nito. Anong kinalaman ng stepsister mo sa nangyari? Tanong ni Dylan Eros. Magkatapat silang naglalakad at ang kamay nito ay tumatakip sa kamay ni Skylight. Hindi niya alam kung namamalayan iyon ng binata o hindi, o baka sinasadya talaga nito, ngunit wala naman siyang balak na sirain ang sandali. She's actually enjoying that little moment. Anyway, para bang nakaka-awkward but at the same time, it suits her soul. Galit sa akin si Adrian. At lahat ng kaibigan niya ay mainit din ang dugo sa akin. Ayokong magsalita ng patapos pero pakiramdam ko talaga may kinalaman siya sa nangyari. I won't speak loud against her, though. She gasped an air, and after a moment, naisipan niyang tingalain ang kasama niya habang sila ay patuloy na naglalakad. Thank you. Even if you ruined my plan on making Mr. Hanson eye black, I am grateful. At least kamay mo ang nasaktan at hindi akin. Napangisi ang lalaki at itinaas nito sa ere ang kamao nito. Matibay to. Mas matigas to kaysa sa mukha ni Troy. Payabang ngunit pabiro nitong saad. He made her smile again. Hindi na nga mabilang ni Skylight kung ilang beses na siya nitong napangiti at napatawa. That's why she's really grateful. Akala ko nga babayagan mo siya kanina eh. He added. Napatingalang muli si Skylight dito. Anong babayagan? Namamangha niyang tanong. That's a new word to hear. Ano yun? Salitang kanto? Bayag, hindi mo alam? Tila nag-aalinlangan naman itong tugon. Napailing siya. Totoong wala siyang ideya kahit pa sa root word na iyon. Ano nga yun? Inosente pa ring tanong niya. Wala, bilisan mo. Magbabar pa tayo mamayang gabi. Bar? Tumaas ang isa niyang kilay. Nag-usap ba silang mapupunta sila sa bar? Parang hindi naman. Oo, pero bago tayo pumunta, babawasan muna natin yung laman ng... Yan, Napansing tiningnan nito ang kanyang dibdib bago ito tumingin sa ibang direksyon. Tapos hindi na nito ipinagpatuloy ang dapat nitong sabihin. Umawang ang bibig niya at saka niya ito tinulak. Bastos mo talaga, no? Napasubsob siya sa dibdib ng binata. Napalakas kasi ang pagtulak niya rito kaya nahulog ito sa daan mula sa mas mataas na sementadong sidewalk. Nahawakan siya nito sa kamay kaya nahila rin siya. Buti na lang nakabalansi pa si Dylan Eros kaya walang napahiga sa kanila. He just hugged her. Yes. Dylan Eros grabbed the opportunity to do some intimate moves. Pansin yun ni Skylight at bago pa man ito ma-spoil, itinulak na niya itong muli. Pareho silang napapitlag nung biglang may bumusina at may humintong sasakyan sa harapan nila. Lumabas roon ang nag-aalborotong mukha ni Troy Hanston. Bastardo ka, Dos. Ikaw ang nagsabing huwag na akong magpakita sa'yo. Tapos ikaw naman tong makikita kong pakalat-kalat dito sa lugar namin. Nagulumihanan si Skylight ng tila batang nagtago ang kasama niya sa kanyang likod. She moved but Dylan Eros held her with her both shoulders tightly, making her stay on her place. Ano? Tangina mo, huwag ka magtago. Pagkakataon mo na para bayagan siya. Pasimple nitong bulong sa kanya. Ha? Gulong-gulo si Skylight ngunit nang tangkain ng kanyang prof na lumapit sa kanila ay nagpakita siya ng nanlilisik na titig rito. Ano ba yung bayagan kasi?
Tanong niya sa kanyang isip. Sipain mo sa pagitan ng hita. Muling bulong nito. Animoy narinig nito ang kanyang iniisip. Huwag lang basta sipa ha. Asintahin mo. Yun bang sipang dadalhin niya sa buong buhay niya? Huwag mo talaga akong ginagalit, Dos. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Bulalas muli ng prof. Tarantado. Putya na lang ang makikipaglaro sa'yo, Troy. Banat naman ito habang nakahawak pa rin sa mga balikat ni Skylight. She doesn't know what to do. She can't think straight. Ang maliwanag lang sa utak niya yung sinabi nitong bayag. Yung bayagan mo na. Now that she got its meaning, nangangati na ang mga paa niyang gawin iyon at sapulin ang professor sa pinakaiingat-ingatan nitong kayamanan. Huwag kang magmalinis, Madrigal. Yang kasama mong babae. Putya rin naman yan eh. Kaya ka lang naman lumapit dyan, kunwari para tulungan siya. Pero ang totoo, gusto mo lang akong unahan. Ano, ipinagpalit ba niya ang katawan niya para sa tulong mo? Nakaawang ang bunganga ni Skylight habang naririnig ang mga banat ng guro. Nanlalaki ang mga mata niya at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nanggagalaiti na siya sa inis. Putya pala ha. Iwinaksi niya ang mga kamay ni Dos na nakapatong sa kanyang balikat at walang pakeme-keme niyang nilapitan si Mr. Hanston. Tikman mo ang galit ng isang putya. Dahil siguro sa gulat kaya hindi na ito nakaiwas pa. Dumaing ito sa namimilipit na sakit nang tumama ang tuhod ni Skylight sa gitna ng mga hita nito. He slowly fell on the ground aching with the piercing pain. Tatadyakan pa sana niya ito ulit nang hatakin na siya ni Dos. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso at ipinaharap siya nito sa kanya. Ang fierce naman ng fiancé ko. Ngiting-ngiti nitong komplemento. She's about to smile in pride when she heard what he said next in very serious tone. Gustong-gusto na talaga kitang halikan, Skylight.